Magandang araw sa iyo. Okay, pag-usapan natin ngayon itong isang paksa na medyo naabuso na sa corporate world. Vision. Vision, oo. Pero, ang ganda ng approach dito kasi ang goal natin ay himayin ito hindi bilang isang, alam mo na, isang buzzword. Kundi bilang isang mas malalim, mas personal na gabay. Tama. At nagsimula nga yung source sa isang tanong na siguradong tumama sa iyo at sa akin din. Alin yun? Yung huminto ka na ba sa gitna ng isang abalang araw at inisip kung ang lahat ng pinagbubuhusan mo ng lakas ay may tunay na halaga? Oo. Tagos yan. At dyan pumapasok yung unang-unang linaw na ginawa ng material. Yung pagkakaiba ng ambisyon sa vision. Exactly. Kasi madalas kapag sinabing leadership, ang nasa isip natin, metrics, performance, results. Oo, yung mga numero. Pero ang argumento dito, yung mga leader na may pangmatakatagalang impact, hindi lang sila basta magaling mag-execute. Meron silang nakikita na hindi nakikita ng iba. Nakaangkla sila sa mas mataas na layunin. Okay, let's unpack this. Sabi dito, at gusto ko to, ang tunay na vision daw ay spiritual sight, not strategy. Spiritual sight. Oo. Hindi raw ito gawa-gawa lang ng tao, kundi isang bagay na ipinapakita, isang pagbubunyag. At may dalawang karaniwang pagkakamali daw. Ano yun? Una, akala nila ang isang magandang strategic plan, vision na. Pangalawa, yung sobrang kumpiyansa sa sarili, yung I can do this attitude, akala nila vision na rin yun. Diyan pumapasok yung analogy na binigay mo, no? Yung sa mapa at compass. Oh, ganda nun. Ang strategic plan daw ay ang mapa. Pero ang vision, yun ang compass. At ang laki ng pagkakaiba. Sobra. Kasi isipin mo, ang mapa, pinapakita sa iyo lahat ng posibleng daan. Lahat ng kalye, lahat ng bundok. Lahat ng options. Tama. Pero yung compass, iisa lang ang tinuturo. Yung true north. Ang sinasabi dito, mas mahalaga sa simula na alam mo ang tamang direksyon kaysa alam mo ang bawat detalye ng daan. I see. Yung mapa, magagawa mo yan mamaya. Pero kung mali ang direksyon ng kompas mo sa simula, kahit gaano kaganda ng mapa mo, sa maling lugar ka pa rin pupunta. napakaklaro niyan. So, kung hindi ito nanggagaling sa mga brainstorming sessions, saan ito nagmumula? Dito ako na-intriga. Dito nga, ang sabi sa material, madalas ang vision ay ipinapanganak sa intersection ng habag ng Diyos at ng pagkasira na nakikita natin sa mundo. Hindi sa boardroom. Hindi. Sa mga lugar kung saan may sakit, may pangangailangan, may kwento dyan tungkol kay Miriam, isang director ng community center. Okay. Hindi niya raw nakita yung marketing persona o target audience para sa proyekto niya. Ang nakita niya, literal, mga mukha ng bata. Mga totoong tao. Oo, mga batang pagod, gutom, nangangailangan ng ligtas na lugar. Naramdaman niya yung bigat na yon bago pa man sabihin ng feasibility study na posible ang proyekto. So yung site, nauna sa plano. Nauna sa plano, exactly. Okay, so malinaw na hindi ito basta business plan. Ito'y isang bagay na nararamdaman o nakikita. Ang tanong dyan, kung galing pala ito sa Diyos, paano yan tinatanggap? Magandang tanong yan. Ayon sa source, may 3 pangunahing paraan. Hindi siya formula, pero ito yung mga patterns. Yung una, yung pinakadramatiko. Ito ba yung divine encounter? Yun niya, direktang pakikipagtagpo sa Diyos. Ito yung mga sandaling bumabago sa takbo ng buhay mo. Parang yung kwento ni Moses sa harap ng nagliliyab na puno. Eksakto! Si Moses ang classic example. Tingnan mo yung sequence. Hindi sinabi sa kanya agad, Moses, heto ang 10-point plan mo. Walang ganon. Ang unang sinabi ay, nakita ko ang paghihirap ng aking bayan. Narinig ko, bumaba ako para iligtas sila. Tapos saka palang sinabi, ngayon, humayo ka. Oo, pansinin mo yung dalo, no? Ang vision, nagsimula sa puso at habag ng Diyos. Si Moses, naging participant lang siya. Ang leader ay naging saksi muna bago naging ahente. Nagets ko. So, hindi lahat kailangan makita ng burning bush. Ano yung pangalawa na sabi mo mas karaniwan? Ito yung tinatawag na burden o pasanin sa puso. Pasanin. Hindi kasing dramatiko, pero kasing tindi.
Minsan, isa lang siyang banal na bigat, isang kalungkutan o di mapakali na pirakiramdam na hindi maalis sa isip mo. At si Nehemia ang example dito, di ba? Perpekto. Nasa palasyo siya, cupbearer ng hari. Komportable ang buhay. Maganda ang posisyon. Oo. Pero nang mabalitaan niya na sira yung mga pader ng Jerusalem, hindi niya lang tinangwan. Ang sabi sa Biblia, umupo siya at umiyak ng ilang araw. Umiyak muna siya bago nagplano. Yun. Nauna yung puso. Pero teka, yung konsepto ng burden, delikado rin yan. Di ba? Paano mo malalaman kung God-given burden yan o baka burnout lang o personal na anxiety? Napakahalaga ng tanong na yan at oo, may pahiwatig. Ang isang God-given burden daw, hindi lang siya nagdudulot ng kalungkutan. Okay? Nagdudulot din siya ng pag-asa at pagkilos, hindi siya paralyzing anxiety. Ito ay isang bigat na may kasamang pananampalataya na may magagawa ang Diyos dito at gusto niya akong gamitin. So hindi mo ito pinipili. Ito ang pumipili sa iyo. Yun yung pakiramdam na hindi ka na pwedeng manahimik. Okay, malinaw yan. So may encounter, may burden. Ano yung pangatlo? Ang pangatlo, mas tahimik, mas dahan-dahan. Sa pamamagitan ng kasulatan, panalangin, at banal na imahinasyon. Banal na imahinasyon. Paano yun nagwo-work sa practice? Parang buto na unti-unting lumalago. May isang halimbawa. Isang pastor na paulit-ulit na binabasa yung aklat ng mga gawa. Okay. Naantig siya sa pagkakaisa nung unang simbahan. Walang biglaang aha moment. Pero habang tumatagal, sa panalangin, nagsimulang mabuo sa isip niya ang isang larawan. Isang what if. Oo, paano kung ang simbahan namin ay maging ganito? Paano kung makilala kami sa community bilang mga taong handang tumulong magbayad ng medical debt? Wow. Dahan-dahan siyang nagkaroon ng vision na yon. Hindi biglang sulpot, hinubog ng salita ng Diyos. I see. So ang banal na imahinasyon ay hindi lang daydreaming. Ito yung kakayahang makita ang isang mas magandang bukas na nakaugat sa mga pangako ng Diyos. Joseph, kay Nehemia, parang step by step talaga. Oo, kumpleto yung cycle niya. Unang-una, burden. Nagsimula sa pag-iyak. Pangalawa, prayer. 4 na buwan siyang nanalangin, hindi siya sumugod. Tama. Pangatlo, strategy. Lihim siyang lumabas ng gabi para personal na suriin yung mga pader. Nag-research muna. At pagkatapos ng lahat ng paghahandang yan, saka pa lang siya kumilos. Doon na pumasok yung ika-4, mobilization. Tinawag niya yung mga tao hindi sa komplikadong presentasyon, kundi sa isang simpleng mensahe. Halik kayo, muli nating itayo ang pader. Yun lang. At ang panghuli yung mabalas nating nakakalimutan, perseverance. Hinarap nila yung matinding oposisyon. Yung may hawak silang gamit sa isang kamay at sandata sa kabila. Literal. Ipinapakita nito na ang isang God-given vision ay hindi nangangahulugang magiging madali ang lahat. Ang linaw ng blueprint ni Nehemia. Pero si Joseph, parang mas magulo yung kwento niya, no? Paano yun naging modelo? At dyan nga lumalabas ang isang napakahalagang prinsipyo. Dumating ang vision bago ang posisyon. Okay. Hindi siya binigyan ng panaginip dahil prime minister na siya. Binigyan siya ng panaginip para ihanda siya. Pero, at ito ang malaking pero, ang aral sa kwento ni Joseph ay ang pagsubok sa vision. Yung pagtataksil ng mga kapatid niya, pagiging alipin, pagkakakulong. Lahat yon. At tinatawag ito ng source na refining process, parang ginto na idinadaan sa apoy. Para alisin yung dumi. Dalisay. Ang punto dito, inuuna ng Diyos na hubugin ang karakter ng vision bearer bago niya ibigay ang katuparan ng vision. So yung mga pagsubok, hindi para sirain ang vision. Kundi para ihanda yung taong magdadala nito. Bawat pagsubok na dinaanan ni Joseph ay nagpatibay sa kanya, mga katangian na kakailanganin niya para pamunuan ang Ehipto. So what does this all mean para sa iyo na nakikinig? Hindi pala sapat na tanggapin lang ang vision. Kailangan itong alagaan, yung sinabi nilang marathon, hindi sprint. Dito naging practical yung source. Nagbigay ito ng ilang payo. Una, at baka ito ang pinaka-hindi inaasahan, ay Sabbath rhythms. Pahinga, counterintuitive yan, no?
Para mapanatili ang vision, kailangan mong huminto. Oo, ang regular na pahinga daw ay strategic, hindi katamaran. Diyan ka nagre-recharge. Okay, ano pa? Pangalawa, community support. Malinaw na sinabi, hindi mo kayang buhatin yan mag-isa. Delikado. Kailangan mo ng mga taong magsasabi sa iyo ng totoo. Tama. At mga susuporta sa'yo. Pangatlo, ang patuloy na pagbabalik sa panalangin. Dito ka nagre-recalibrate. Para itanong, Lord, on track pa ba ako? Exactly. At panghuli, pagbabalik tanaw sa bakit. Sa mga araw na gusto mo nang sumuko, alalahanin mo yung original na burden. Yun ang magiging gasolina mo. At sa kabilang banda, may mga babala rin, mga pitfalls. Ano-ano yun? Tatlo yung binigyan ng diin. Una, yung pagkalito sa pagitan ng personal na ambisyon at direksyon ng Diyos. Mahirap yan i-distinguish minsan. Sobra. Kailangan ng matinding self-awareness dyan. Pangalawa, yung pagkawala ng focus, yung mission drift. Yung may mga bagong opportunity na mukhang maganda pero hindi naman talaga kasama sa plano. Yun nga, at ang pangatlo, sabi sa source, ang pinakadelikado sa lahat, pagmamataas at pag-aari. Ito yung punto na iniisip mo ng vision mo ito. May ministry, may company. Oo, sa sandaling mangyari yan, sabi sa material, ang leader ay nagiging may-ari sa halip na katiwala at dyan nagsismulang mamatay ang vision. Wow! Okay, para buurin natin ang lahat. Ang vision, ayon dito, ay hindi lang isang magandang ideya. Hindi, ito ay spiritual sight, isang pananaw na galing sa Diyos. Na tinatanggap natin sa pamamagitan ng mga encounter, isang mabigat na pasanin sa puso, Oo, sa dahan-dahang paghubog ng kasulatan at panalangin. at tulad ni na Joseph at Nehemia, ang vision na ito ay tiyak na masusubok. At para mapanatili ito, kailangan ng disiplina tulad ng pahinga, suporta ng komunidad, at higit sa lahat, pagpapakumbaba. Kaya para sa iyo na nakinilig, ang hamon ay simple pero malalim. Bigyan mo ng pansin yung mga stirring sa puso mo, yung mga bagay na nagpapabigat sa iyo, yung mga ideya na pabalik-balik. Baka hindi lang yan basta emosyon. Baka yan na yung mga signposts na nagtuturo sa isang banal na tawag. At nagtatapos ang source sa isang ideya na talagang nagpapabago ng buong pananaw, no? Oo, na ang vision hindi siya isang goal na kailangan abutin. Sa kaibuturan nito, ito ay isang relasyon, isang partnership sa Diyos. Kaya ang iiwan naming tanong para sa iyong pagninilay ay ito. Sa halip na itanong, ano ang vision ko para sa buhay ko? Paano kung mang tanong ay, Panginoon, paano ninyo nakikita ang sitwasyong ito? Ang pamilya ko, ang trabaho ko, ang komunidad ko, at paano ninyo ako inaanyayahang makilahok sa ginagawa ninyo? Binabago nito ang lahat, mula sa pag-imbento, nagiging pakikilahok, At inililipat nito ang bigat mula sa iyong mga bahikat patungo sa pagtitiwala sa Kanya.